Kami po yung sa Manibela na lagi pong nagpo-protesta ngayong panahon ng administrasyon na to. Wala kaming ginawa kundi magbilad sa araw-araw na ginigipit sa kalsada ng administrasyon. Bakit kami ngayon nandito? Dahil ramdam namin kung paano ginigipit ang pamilya Duterte. Kung bakit kami nandito ngayon, ganon din ang ginagawa sa mga driver at operator ng mga jeepney na araw-araw ginigipit katulad ni Vice President Sara Duterte. Nandito kami naninindigan na dapat ang nakaupo sa gobyerno, lalo na ang nasa Malacanang, ang nagbibigay ng hanap buhay sa kanyang mamamayan. Pero ano ang nararamdaman at nakikita natin ngayon? Sila ang pumapatay sa taong bayan! Totoo na ipinatupad ito nung panahon ng Administrasyong Duterte ang modernization program ng ating mga jeepney. Pero never kaming pinace out! Hanggang ngayon, bumibiyahe pa kami! Dahil ito sa pakikipaglaban natin. Noong panahon ng mga Duterte, hindi kami tinatanggal sa kalsada. May hanap buhay kami. Araw-araw kaming nakakabiyahe. Ngayon, wala na kaming mga prangkisa. Wala na kaming mga rehistro. Wala na, hindi na makapaghanap buhay ang mga driver. Ganon din ang ginagawa ng administrasyon sa kanyang tinuturing na dapat ay kakampi, pero ngayon ginagawa niyang kalaban at pinepersonal. Bakit? Dahil sa mga ambisyon nila sa 2028. Tama po ba? Dapat talaga tayong magkaisa. Ngayon, nakailang strike na kami sa kalsada. Simula nang maupo ang bagong administrasyon na ito. Hirap na hirap ang mga driver at operator. Naghahanap buhay ng marangal pero ginagawang kriminal. Yung mga tamad, lalong ginagawang mangmang sa pamamagitan ng ayuda. Inuubos ang pondo ng taong bayan. Wala tayong makita kahit na isang tulay na ipinagawa man lamang. Tama! Alam nyo, tama-tama. Hindi namin ito inaasahan. Saan pa kami lalapit? Saan pa kami papanig? Yung mga taong gusto kaming patayin, ganon din ang ginagawa sa ating Vice Presidente. Ang sabi ng ilan, maging neutral tayo. Mga gago kayo, putang ina nyo. Laban! Paano ka magiging neutral kung pinapatay ka na? Sinasakal ka na, tinatanggalan ka na ng hanap buhay. Magiging neutral ka pa ba? Mamamangga ka pa ba sa dalawang ilog? Manindigan ka! Pilipino, manindigan ka! Hindi tayo Pilipino nang wala lang. Hindi tayo Pilipino na api-apihan lamang. Tinatanggalan tayo ng hanap buhay. Inubos ang pondo para sa taong bayan. Ultimo pondo ng PhilHealth na para sa mga may sakit, para sa mga nangangailangan, hindi maipagamot. Ang pondo ginagamit para magpayaman sila. Mga putang ina nyo. Yung mga korap, sabi kanina ang sabi, yung mga korap, bitayin. Hindi na ako pumapayag doon. Putang ina, ngayon palang patayin nyo na! Patayin nyo na! Bago pa dumating na ang taong bayan na nagpapakahirap at nagsasakripisyo ang mamamatay. Dapat, huwag tayong matakot. Ipagtanggol natin ang ating kabuhayan. Ipagtanggol ang mga mamamayang Pilipinong lumalaban. Ipagtanggol ang totoong may malasakit. Katulad ng mga Duterte.
bansa natin baon na sa kahirapan? Kailan pa tayo gigising kapag ang mga Pilipino ba ay hindi na makatayo? Kailan pa tayo makikinig sa ating mga anak? Sana sa Malacanang, sa Kongreso, na wala nang tinignan kundi manggipit. Katulad ng ginagawa sa mga karaniwan na driver at operator sa mga commuter na walang masakyan. Na dapat gumagawa kayo ng batas na makakatulong sa mga mahihirap na higit na nangangailangan. Wala kayong ginawa kundi gipitin ang pamilya Duterte. Kung magkakaisa pa tayo, mababago ang bansa natin. Maraming salamat po! Laban! 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 Maraming salamat po at magandang gabi po.